the Philippines. The Inquirer Report. Kilalanin si Pope Francis. Alamin ang kanyang buhay. Sundan ang kanyang paglalakbay. Pope Francis in the Philippines. The Inquirer Report. Tutukan ang mga balita at paghahanda sa kanyang pagdating sa bansa mula January 15 hanggang January 19 taong 2015. Pope Francis in the Philippines. The Inquirer Report. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer, 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Just all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Ang galing mo naman! Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Vigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Vigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! 10:08, welcome po dito po sa Bigatin sa Radyo Inquirer 990 AM. Okay na? Okay, si Engineer. Ngayon po ay araw ng Saturday, November 29, 2014. Doon sa mga nagbibilang, Merry Christmas! 26 days. Yan, yung countdown natin. Ang bilis, bilis, no? Sandaling Pero mag-birthday ka daw muna. Kailan? Ha? Kailan? Sa Lunes daw eh. Happy birthday! So alam mo na. Lunes ba? Lunes. Okay. 25 na ako. 25 ka na. Matanda ka lang pala sa akin. Matanda ako ng... Hindi. Sa Lunes pa. Sa Lunes pa. At syempre, welcome po. Ako po si Den Macaranas. Ellison Barcelo po. At meron po kaming bagong kasama ngayon. Yes, pang beauty queen pa. Oo naman. Diba? Walang iba kundi si Patricia Mier. Diba? Sasali sa Miss Earth sa 20 ano ba? Yan na. Pambato ng bigatin yan. So dito nyo unang narinig si Patricia. Diba? Tayo muna naka-discover, di ba? Bago nila ma-discover si Patricia. Sabi may school mo, Patricia. PUP po, Manila. Kailan lang may radio kayo tawag doon? Event po. Parang radio event kasi yung mga friend. Si Erlyn de la Cruz from PUP also nag-guest siya ron. Nakita ko muna sila sa baba before kasi meron silang inaanong produkto. Yes po. Tapos dito sa atin? Oo, sa baba. Yung may isang produkto kayo dyan, di ba? Na inaalok. Pang mga beauty Tagal na na. Yun. Sinabi ko sa kanya, pagka may time siya, gusto niya mag-OJT. Sa amin. Yeah. Di ba? Ano ba height mo, Patricia? 5'7" po. 5'7", di ba? Yes, alam mo tong si mahusay tumingin yan. Di ba? Lahat ng mga, mga naging co-host na, si Sayin. Nasaan na si Sayin? Hindi na ma-reach. Di ba? Ganon din niya si... Malay natin. Lahat may pinatutunguhang maganda. Diba? Kaya pagka tayo kumuha, bilagang bigatin. Yes. Okay, tuloy-tuloy ho tayo. It's the weekend! 10 minutes after 10. Ano ba mga pag-uusapan na yun? Hindi, balita muna natin yung sa salt. Diba? Yung sinasabi ko kanina sa'yo na nanalo. Naalala ninyo yung maalat na tubig na nagpapailaw? Na nagpapailaw, diba? Bali... Yung competition ginanap po sa South Korea. Then sila yung naging People's Choice Award, yung Salt. Hindi ko lang alam kung magkano yung ano ulit pangalan ng group nila? Salt lang talaga. Oo. Sustainable ano 'yun? Alternative lighting.
Yun. Usong-uso kasi yan, yung mga renewable source ng energy, di ba? Mayroon nga tayong mall ngayon. Ayun, Sustainable Alternative Lighting. Tapos, sila yung nanalo ng People's Choice Awards, the Kotra Award, no? Actually, ang bigyan yata nito si sa Hyundai. Yes. Bali 50 silang naglaban. 50, 50, Dami, di ba? ang dami. Siya lang pumasok sa finalist. Siya lang yung from Asia. Kaya siya yung nanalo pang-apat, bali sila. Okay. Okay. Sige, babalikan natin mamaya yung Salt. Congratulations sa inyo. Sa Asia sila pumasok. Sila lang ang pumasok. Number 4 sila eh. Hindi So, overall. masama. Hindi na Overall masama, ito, di ba? worldwide do ito. Saka yung valuation, mamaya pagkwentuhan natin kung magkano. Pera yan. Malaki yan. Malaki! Sige, pag-uusapan ho natin yan later on. Nasa linya na natin. 8 players. 8 players. Meron silang event with Ateneo. Good morning, Lawrence Libon. So on the line. Okay, good morning po sa mga tagapakinig natin ng Bigatin Radio. Yes, sir. Kamusta na, sir? Mabuti. At ako'y natutuwa rin na pag-uusapan natin yung mga ginagawang malalaking waves ng ating mga startup, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Congratulations sa Salt yan. Galing. Ano po ba yung event natin, Sir Lawrence? Yung po-promote natin with Ateneo, yes? May event po kami, upcoming event na ito po pinagtutulungan ng 8-layer technology, Ateneo Department of Information Systems and Computer Science, at ang Ateneo Management Information Systems Association. So, meron po kaming hackathon sa January 10 to 11. Yung pangalan po ng hackathon ay Ateneo Hack. Yan. So, January 10 to 11 it's a 24-hour hackathon na iniayaan ko yung lahat po ng mga undergraduate students sa ating mga universities na abot ng Bigatin Radio na mag-apply for Bali open yan, hindi lang sa mga taga-Ateneo. Ganun ba? Open yung competition sa Dapat college ka ba? College graduate? College. Undergraduate. Undergrad, okay. Pero kinakailangan right now naka-enroll ka ba? Kailangan naka-enroll doon sa application form na... Hindi, sa eskwelahan, nag-aaral ka ba dapat? Or for example, nag-aaral. Nag-aaral dapat, kasi yung qualification natin. Hindi po kami ng pruweba, parang ID, na naka-enroll ka ngayong taon. May babayaran ba? Wala, free ang pagsali dito. Sa 24 hours na yon, kami rin bahala sa pagkain nila, so hindi sila magugutom dyan. Ganun ba? Saka may mga premyo po tayo galing sa ating mga sponsors na saka ko na sasabihin. Bali, this is with collaboration with Ateneo and 8 layers? 8-layer at saka yung MISA, yung organization ng mga MIS students sa Ateneo. Okay. January, January 10? January 10 to 11. January 10 to 11. Okay. May website ba na kung saan pwedeng pwede nilang bisitahin ateneohacks.com. Ano? Pakiulit? So, Ateneo Hacks. Okay. So, Ateneo, then HACKS. Okay. .com. So, lahat po ng information, mga FAQs, applications, doon po lalabas. December 1 po yung opening na application hanggang December 15 lang. So, may limited slots lang na tatanggapin na mga participants. Mga ilan ba? Ilan ba tatanggapin natin? Hindi po kami pwede magsabi, pero talagang may nakalimit po na So, first come, first serve po. Wala naman kaming hinihingi na test para makasama kayo. Basta mag-apply lang kayo doon. Kami na yung mag-screen po doon sa mga sa mga mag-a-apply. Okay, sige. Natin yan pati sa Facebook account natin na sumali sila para sa ganun dumami mga magagaling at magsisimulang magnegosyo ng mga estudyante. Yung gusto po natin dyan na magkaroon ng isang platform po yung mga estudyante natin na ipakita yung kanila mga skills kasama yung mga peers nila. So, kakaiba tong hackathon dahil unlike po yung mga hackathon na pinupuntahan po rin ng mga karamihan, may mga professionals po na sumasali. So, yun yung mga nagtatrabaho na. So, ito talagang for the students, by the students nga. Okay. Sige, dapat undergrad ka, hindi ka pa professional. Para level playing field po. Okay. Sige.
Salamat, sa Lawrence. Thank you, Sir Lawrence. Okay. Maraming salamat din po. Next time, pagka live tayo, ha? Aha. Sige po. Sige. Okay, thank you. Maraming salamat. Maraming 8 layers. salamat. 8 layers. Sa Lawrence Ateneo. Liboon. Yo, Yan, nakita diba? mo naman, Patricia, ha? Diba, at least, diba, ngayon, yung 8 layers and Ateneo, nag-collaborate sila para magkaroon ng hackathon. Mhm. Ibig sabihin yan, is katulad nito, yung nakwento ka na kanina din. Dahil sa idea space, diba, nagkaroon ng SALT. Yes. Diba? Ngayon, 10 sila. Nagkaroon ng salted ideas space, eh. Oh, diba? Nagkaroon, Ibang klaseng salt. ibang SALT nga, diba? Yung Sustainable Alternative Lighting. Yes. Ibig sabihin, idea lang kasi yun nung una eh. 'Di ba? Sino ba sino ba magsasabi na makakapunta ng South Korea yun? Ginagawang sawsawan lang yung Diba? kasi. Nung Biro mo nga gagawa ng nung ilaw. pumunta sila rito, 'di ba? Oh. Alam ko may tape pa tayo noon eh. Meron, Sinabi meron. ko sa kanya, alam mo sa lahat ng mga incubators ng A-Day Space, Oh. ikaw yung napipili ko magiging bilyonaryo. Kaya sabi ko sa iyo makinig ka. Prophetic yan. Hindi siya makapaniwala, 'di ba? Prophetic, oh. Hindi siya makapaniwala. Sir, talaga, salamat. Hindi, totoo yan, magiging bilyonaryo ka. Oh, prophetic. Pero sa ngayon pa lang, hindi sila bilyonaryo, hindi, milyonaryo. Kasi ang valuation ngayon, tinatanong ko, kasi dun sa tinanong daw siya ang katabi niya, what's the valuation of our company? Hindi ka bababa ng $5 million. Dolyar ito. Dolyar, di ba? But before that, nagkausap na kami ni Earl. Sabi ni Earl sa akin gano'n, araw-araw pare, ang dami nag-i-email sa akin. 'Di ba? I can at least ibig sabihin mag-i-invest sa akin siguro kayang-kaya ko $500,000 immediate for a month. No? So, sinabi niya sa akin yun, Laki yun. $500,000, hindi pa siya nananalo sa South Korea. Hindi pa siya nananalo noon. Yung sa nung simula pa lang na nag-pitch sila lahat, 'di ba? Idea Yun. na nagsimula. Bago sila sumali dito sa South Korea, yun yung sinabi yan, sa dami-dami na nag-i-email, di ba? Ganun nakalaki yung Saka, we hope kagad na mabilis yung aksyon. Yes. Kasi yung problem nila kung paano sila kagad makapag-produce ng kasi medyo mahal ngayon. Pagka nagkaroon sila ng mga molde, mapapabilis yun. Kaya sabi ko sa kanya ngayon, ang advice ko kasi is, wag lang mag-concentrate dun sa sa lamp, di ba? Alam mo saan sila lahat mag-concentrate? Power banks kagad. Pag alog mong power bank mo gano'n, no? Mabilis. May kuryente ka na! Di ba? Meron kasi pinakita sa South Korea, ay 30 seconds lang. Mag-full na 100. Oo. Ang bilis ng pag-charge. O di ba ito, kunyari, naglalakad ka. Oo. Di ba? Sa restaurant ka, kinwala kang lobat. Oh, naku, nalobat O, ako, diba? sabi nga yan. Di may tubig. Kung may asin, lagay mo gano'n. Alugin mo lang na gano'n. Sakay ka na. Habang nasa okay na. taxi ka, o kaya nasa jeep ka, nagcha-charge ng Nagcha-charge na. Di ba? Asin ang gamit. Asin ng kagad. Saka, ibig sabihin, magkakaroon ng vending machine. Ayaw maniwala ni Fritz. Wala ka kasi rito nun eh. Magkakaroon ng umilaw. Magkakaroon ng vending machine ngayon sa mga CR. Asin. Asin. Oo, kasi doon ka mag-charge eh. Okay na kung nandun ka, makapaghintay ka. Madalas nagmamadali ka, di ba? Oo naman. Always on the go. Konting-konting asin lang, di ba? O kaya style lighter. Oo. May pipihiting kang gano'n, nagmimix ng asin sa tubig, O, di ba? Swerte mga magbabalot ngayon. Oo. Dati balot chicharon lang yun, sisigaw na niya, may asin! Pwede ka na mag-charge. Di ba? Ganun lang kabilis, di ba? Dati di pinapansin yung asin eh. Oo. Nagulat nga yung valuation, 5 million. Kaya, natutuwa ako, di ba? Meron na tayong startup na nagbubunga talaga na sasabihin natin na panglalaban talaga ng Pilipino, di ba? May naalala akong joke. Ano? Ano silbi ng pusod ng tao? Pusod ng tao? Sige. Hindi ko alam kung anong Patricia, may pusod ka. Opo. Ano gamit ang pusod mo? Ano ba? Meron niya. May gamit ano gamit? Lalagyan daw ng asin. Bakit? Para pag kumain ka ng itlog na kaiga kami, doon lalagay para di matawag yung asin. So ngayon doon nakalagay. Doon nakalagay. Ngayon. Sige. Magcha-charge ka. Di ba, yan ang pag-usapan ni startup, di ba? Ngayon, marami nagiging startup companies ngayon, di ba? Meron tayong mga bisita ngayon na pakikilala Di Patricia. ni Patricia, di ba? Mga batang-bata, gwapong-gwapo. Yes. Diba? Alamin natin anong racket ng mga to. Patricia, Racket sige. talaga eh. Sige. Yan. Pakilala mo na. Ipapakilala ko na po ang founders of Protis Project, Mr. Napoleon T. Garcia Jr. and John Martin Figuracion. Hello po! Hello, good morning. Good morning, Sir Ellison, Pat, and Good morning. Yes. Sir Dan. Den lang. Den lang. Okay, Dan. Magkakaiba lang tayo. Matatanda lang yung tinatawag na sir. Oo. Balita. Ano racket? Racket. Ito, Protis Project. T-shirt.
T-shirt. Paano ang tawag doon? Protees. Yeah, Protees. Protees. Parang t-shirt. T-shirt. Protees. Sige. Sino naman naging nito, nakuha ng idea? Protees. Bakit t-shirt? T-shirt siya kasi Ano yung nakalagay sa yan? Succeed faster. Succeed faster. Isa sa mga project ng Protees project. Uy, dapat may ganyan din tayo. Dapat may hina yun. dapat meron ka ng design. Wala ba kayo design na ganito? Mapakita. Ay, pwede yan, sir. Pwede namin gumawa. Sir. Tingnan ko. Bakit ikaw lang meron yan? Mga bigatin muna Ako bigat ko Patay tatlo. Sige. Sino ba nakapag-isip nito sa inyo dalawa? Actually, sa akin kasi, since college pa lang in love na ako sa t-shirts yung design. T-shirt lang. May nailabas yung t-shirt din. Oo, nakapaglagay sa kanya yung t-shirt Di ba? Bali, right now ba nag-aaral pa kayo? Working full-time. Full-time. Then ito, sideline muna. Full-time din, by heart. And passion. Tama yun. Di ba? Kasi ganyan naman lahat karamihan ng mga startups Ang hirap kasi mag-balance. Mahirap mag-decision ka agad na bibitawan mo yung mo. Alam mo, ang pagka ganun yung sa mga shirt, ang laban nandyan yung di ba, yung idea, yung pagtawag. Sino nag-iisip sa inyo ng konsepto kung yung... Meron na kasing isang kumpanya yung nanggagaya ng mga kilalang tatak. Yun. Yung mga ganun, di ba? Meron diba? na. Ano naman yung unique sa inyo na wala sa kanila? Di ba? Yung unique selling proposition ninyo sa inyong mga would-be. Sige, walang problema yan. Ayun, so, sa kung paano ko ipapakilala si Protees Project, we as a human has 3 basic needs, right? Yes. Food, shelter, and clothing. So imagine, by just fulfilling your clothing needs, you'll be able to support individuals with good cause, organizations with projects, or any groups that is making a good social impact on this planet. Makabayan ito. Yes. Para sa bayan, sabi nga. Yun yung pagkakaiba nila. Andres ba to? Hindi. Hindi. Nakamonitor ako kanina sa inyo Si Andres. Napakahaba nung history ng Andres. Hindi kaya isang oras sa inyo. Kulang. Si Andres ba? Andres talaga. Pero ito makabayan din. Alahating oras na, hindi pa pinanganganak si Andres. Totoo yan. Yan. Makabayan din siya in a way of t-shirts. Okay. So, T-shirt Project is a t-shirt crowdfunding platform that helps student organization, health focus groups, passion projects, and charitable institutions to spread awareness while raising funds by selling t-shirts designed for their cause with no capital needed. Sige, Tagalogin mo ngayon. Kasabing walang capital, maganda yan. Sige, one term, yung fundraiser daw, pwede makapag-launch ng kanyang fundraising campaign for a cause na walang ginagastos or walang kapital na ilalabas. For a cause without a cost. Sabi nga, di ba? Parang ganun. Magandang idea, di ba? Sige. Walang kapital. Wala tayong iba kasi, di ba, magkano ba yung puhunan? Ganun agad kaya medyo turn off yung mahirap yan, sabing ganyan. Pero ito, walang kapital. Paano? Siyempre magpapa-imprenta kayo ng shirt. Paano ba yung sistema? Kunyari ako, so kasi, nag-design ako, di ba, ng t-shirt. Yes. Pupunta ako sa Protees ngayon, di ba? Yes. Pagpunta ko sa inyo, anong may offer nyo sa akin? Okay. Kasi ito yung problema kasi, running a fundraising campaign, alam natin lahat, it's fun, fulfilling, and exciting. Pero yung pag-produce mo ng t-shirt, kailangan mo ng kapital, napaka-hassle, tsaka napaka-risky. Mag-e-election pa naman. Kasi kailangan mo ng kapital, para kunyari, ang target mo is 100 t-shirts na ibibenta, kailangan mo i-produce yung 100 na yun, tapos yung kapital pwede mo kuhain sa fund ng org, o kaya sa personal savings mo. Tapos napaka-hassle kasi kailangan mo kuhain yung order ng mga customer mo, payments, tapos ipiprint mo siya, ipapackage mo siya, tapos i-deliver mo siya. At the end of the day, it is very risky kasi may big possibility na yung 100 t-shirts na yun is hindi maubos. So yung capital mo, pwedeng hindi siya mag-produce ng sapat na profit para sa project mo, o yung capital mo, pwedeng hindi na siya mabalik talaga. Pwede. So yung solution namin, t-shirt fundraising campaign with no upfront cost. So ang pinoprovide namin solution sa Protees Project, it is risk-free, convenient, and creative. Risk-free kasi walang capital na ipoproduce
si fundraiser while launching the project. Convenient kasi the fundraiser will give us the design and we will do all the rest, from making the marketing materials from our page, from ordering sa platform na sila mag-order, payments, magpipay na rin din sila sa site namin, and then i-deliver din namin yung mga shirts sa door-to-door ng customer. Ito, halimbawa, kami ni Ellison, may advocacy kami. For example, gusto namin yung public awareness para dun sa karapatan ng mga husband na binubugbog ng misis. Halimbawa lang, yung mga battered husband, di ba? Kasi meron ng kumpleto na yung batas para sa mga kababaihan, sa lalaki, wala eh. Pero teka, ikaw ba ganun? Hindi, sample lang ito. Ako, hindi ako binubugbog. Nililiwanag ko. Panahon ni Andres Bonifacio. Okay. Halimbawa, kami ni Ellie, i-advocate namin yung karapatan ng mga battered husband. Lalapit kami ngayon. Pwede mo ba kaming tulungan para ma-promote namin ito? Wala kaming ganong kapital eh. Pwede naman po. Today, currently po kasi, magbibigay lang po kayo ng form na which indicating kung ano yung target number of shirts nyo. Tapos may minimum requirements ba kung ilan? Yung t-shirt na ibibenta natin, yung target is manggagaling sa organizer, pero to pursue to printing, kailangan umabot siya ng 10 at least pieces. Orders. Mga 50 halimbawa. Ayan. Tapos ibibigay nyo lang po yung t-shirt design na propose nyo. Tapos kung wala po kayong maibibigay na t-shirt design, we will design it for you. Libre na rin yung design. Libre na rin yung design. Okay. And then, so magta-target tayo ng campaign period, let's say November 1 to November 30. Okay. So from November 1 to November 30, at the end of the campaigns, kunwari 30th of November na, lahat ng paid orders during that campaign dates, ipoproduce namin yon. Hindi, si Ellison, simple lang yung design eh. Words nga lang. Ayaw ko na ng aray, ganun lang. Ayaw ko ng aray, gusto ko panay sarap. Ayaw sa aray, parang ganun. Ganun lang. Sarap matulog, ganyan. Teka, magkano puhunan ba sa ganun? Siyempre, di ba? Magkano yung minimum per t-shirt? Per t-shirt, meron kami tinatawag na... Cost yan yung selling na? Base Base price. So magdedepende yung base price ng t-shirt dun sa target number of t-shirts. So for example, for 50 pieces, nasa 250 pesos yung base price, and then si organizer ang bahalang magbigay ng selling price kung magkano niya gusto ibenta. Pag-usapan naman natin quality, baka mamaya yung large mo, pagka nilaban, small ka agad. Saka manipis. Malipis, di ba? Yes, in terms of quality. In terms of quality, nakaka-guarantee din kami sa quality since may money back guaranteed ba yan? We have our own... About do sa quality of the t-shirt. Hindi, sila nang bahala ron. Magagarantiyan nila. Sa quality ng shirt, we have our suppliers. Hindi siya ano siya, ang t-shirt 100% cotton siya. Tapos yung print, hindi kami ang print namin is silk screen. Silk screen. Siya yung pinaka... Okay, hindi siya rubberized na pressed, hot pressed. Yes. So hindi siya yung... Tapos meron kaming pinagkukuhanan ng supplier talaga na gumagawa ng shirt mismo. Na makaka-guarantee kami na quality yung shirt na ito. Galing, di ba? Pag-usapan naman natin yung buhay-buhay nila ngayon. Kasi ang hirap balansin niya sa totoo lang. Nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka, iniisip mo yung order, iniisip mo yung design, iniisip mo. Time management yan. Sabado, pupunta ako sa Bigatin. Pupunta kami sa Sabado sa Bigatin. Nagtatrabaho ako, ano kaya sasabihin natin, di ba? Hindi, marami kasing nakakadanas ng ganyan. Teka, mamaya, bibitin natin ng konti. Babalikan ho natin yan at sasagutin ho nila after ho ng ating commercial break. 10:30, Philippine Standard Time po. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pangkalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang
Unas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT Station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer, 990 AM. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VegatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VegatinDeals.com today. Live big. Be a Vegatin. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, Vegatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! Vegatin talaga! May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vegatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta Vegatin, bigatin ka talaga! Magandang morning! Welcome sa Vegatin! Vegatin sa Radio Inquirer 990 AM. Day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. 10:33 oras po natin dito sa Vegatin sa Radio Inquirer 990 AM. Again, ipapakilala ho ni Patricia yung mga bisita natin this morning. Kala mo ha? Sige. Yan. Yan, syempre. Ipapakilala ko po ulit ang founders of Protis Project, Mr. Napoleon T. Garcia Jr. and John Martin Figuracion. Hello po. Yung mga bisita natin ngayon. Diba? Napakaganda ng co-anchor mo, din. Parang nararamdaman ko, 20 anyos lang ako. Ilang taong ka na uli? 19 lang. 19, no? Yes. Isang taon lang tanda mo. Kuya din, ano nga pala yung ano natin? Ano nga pinag-uusapan? No? Sige. Ayun. Ngayon na pag-usapan naman natin, 'di ba? Yung minimum viable product, 'di ba? Tama yung ginawa niyo, hindi kayo masyado gumastos sa website. Ngayon ilan ang orders niyo monthly? On our first month, parang wala siyang mic. Oh. Ay, ito. Yan. Hello. Yan. Ayun. Okay. On our first month, naka 100 kami. And then, gino-growth up namin siya into November. This November, nag-peak kami. Though I can't say the amount yet. Yan. Marami naman po kasing fundraisers na lumalapit since marami din kasing mga institutions na in need. Pero dapat prepaid. Prepaid siya. Pre-order. Yes. Buti nakuha nyo kagad yung trust nung ano. Yep. Nung kasi unang paglabas niya, baka mamaya racket to. Tawag dyan, hustling. Diba? Mamaya pagkabayad namin or talagang naghanap ko muna kayo ng particular na partner na kilala na kayo tapos may tiwala na sa inyo. Though yung iba, mga bago lang namin kakilala, yung mga nauna namin project, mga months lang namin sila nakilala tapos interested sila. Although actually, nung before pa namin, nung idea phase pa lang siya, may mga ina-attendan kaming seminars and mga expo, and then pagka pinipitch namin yung idea, gusto na nila simulan yung Protis project nila, yung t-shirt fundraising campaign nila. Ilang kayo sa grupo? Nagsimula kami 3 as founders. Si Ace yung isa, though wala siya rito. Pero ngayon, kumukuha na rin kasi kami ng employee namin since busy nga kami. Yung team namin is composed of 10 people na. Kayo ba mismo nagsisilk screen, pinasat? Yep. Yes. Kayo mismo or meron na third party na matrabaho yan? May yung kami kapag sumusobra lang sa sa orders, minsan hindi namin siya kinakaya. Wala ba yung price ng ng
kung may kulay yung t-shirt, kung regardless po. As much as possible, ginawa namin siyang standard lang. Oo, standard. Standard na 250. Hindi komplikado sa organization. Yung suit nyo ngayon, hindi ko pa nakikita. Ayan po. Ito po. Tingnan ko nga. Iyan po sa isa sa mga event po namin. Isang event po ito ng startup community. Ilan ang in-order sa inyo na ganyan? Ang target namin is 80. Tapos nakabenta tayo 120 something. Gano'n nyo katagal ginawa yun? Ang ginawa namin dito, actually, nung ginawa namin to, medyo parang tinetest pa namin yung operations. Ang parang ginawa namin, 3 days kasi siya. So, yung first day, nag-pre-order sila. And then second day namin siya print. Para sa third day, madedeliver na namin ano sila. Ano naman ang mga feedbacks? Okay ba yung t-shirt nyo? Okay. Ano yung downside ng hindi, bukod doon sa pagiging startup Bukod doon, ano ba yung mga problema na madalas yung ma-encounter? Yung isang problema yung delivery. Yes. Kasi yung ibang projects namin kasi nasa Mindanao pa. Yung isang charitable institution namin nasa Mindanao pa. So, medyo may... Paano yung cost nga pala ng delivery? Sila na ba mag-shoulder? Yes, sila mag-shoulder. Tapos, naka-fix kami 60 pesos. 60 pesos flat rate nationwide delivery. Nationwide. Wow. So, yun. May lag kasi dun sa delivery ng logistics. Hindi pa kasi namin hawak yung logistics. May via LBC pa lang naman kasi kami. So, medyo may turnaround time dun sa LBC. Hindi na di-deliver on time yung shirts nationwide. So, pero hanapan namin ng solution yon. Oo naman. So, makipag-partner kami with other saka seasonal din no pagka ganitong panahon. Maraming nagpapahatid, papadala. Ang naano ko rin is syempre nag-umpisa kayo, di ba? Paano nyo nalaman na may order talaga sa inyo? Ayun. So, dyan papasok yung validation board. Hindi, yung unang-una pa lang. Siyempre, nung nilaunch niyan. Okay. Nung una pa lang. Nung nilaunch niyan, ilan ang order sa inyo yung unang-una? 2? 10? Sa first month namin, na-reach namin yung 100 pieces. Sakto. Swerte nyo. Kasi yung parang fundraising campaign sa isang FM celebrity station. So, na-promote naman siya ng maganda. So, maganda naman yung feedback. FM naman hindi naman AM. Anong station? Ano ba sabi? FM. Akala ko FHM. FM. Yung kaya hindi niya binabanggit. Sa MOR kay DJ Chacha. So, na-promote naman niya ng maayos yung campaign. Sa MBC. Ilang t-shirt yun? 100? 100. So, mostly yung mga supporters niya, yung mga fans. So, yung fans ng program. Mas maraming fans si Edison dyan. Siyempre. Yung quality ng t-shirt, dapat ingatan nyo. Oo naman. May dala ba tayo? Ay, meron. Yung quality, yung printing. Tingnan ko itsura. Baka naman... So, yun kasi yung... Alam mo yung mga t-shirt politiko kasi nipis. Kasi may dala ka? Wala siyang dala. Wala siyang dala. Hindi, okay lang siguro. Dito ko lang sana. So, yun kasi yung binavalue namin yung product. Meron na ba kayong kausap na politiko na for 2016? Marami yan. Kasi kaya mga single count lang yan. Disposable shirts yun. Alam mo yung mga politiko kasi gusto nila mura. Yun na. Anong count ba niya sa inyo? Yung t-shirt. Hindi, iba-iba yung nila, source nila. Yung thickness. May number yan yung mga 36, ganyan. May mga number yan. Pang single count yan. May lumalapit na sa akin politiko last year pa, pero medyo mura kasi yung kasi yung target nila is 1 million shirts. Nagre-range lang ng 30 pesos. Tama. 5 pesos. Lugi naman. Hindi naman kaya. 5 pesos ang budget niya. Ang budget niya. Papel na yung t-shirt nun. Pag suot, no? Punit agad. Totoo. Lusaw. Yung tinatawag nilang disposable na shirts na isang suotan lang. Parang for campaign period lang talaga. For campaign lang. Kasi may mga universities na ba kayong Yes, meron po. Yes, merong Mapua, tsaka PLM. Di tatami na yan. Yung inquirer ko usapin nyo. Simple lang design namin, ganyan lang. Ay, pwede sir. Kaya-kaya yan, sir. Kaya. Maganda kasi sa kanila, at least mag-order ka ng 10, di ba? Pwede na kaagad, Go na kaagad. Hindi katulad nung, paano kung gusto kong isa lang? Hindi nga, may minimum. Hindi, kung babayaran ko yung halaga ng 10, pwede ba yun? Di 10 na lang pamigay mo. Hindi, ayoko, gusto ko unique lang. Yaman. Hindi, yung 10 ikaw lang magsusot noon. Pwede. Isang linggo talaga. Gusto ko akin lang design na to. May naisip ka na ba design, Patricia? Wala
wala pa eh. Siguro sa PUP para naman. Ako pagka-insight ko. Mabiling-mabili. Mukha pa lang ni Patricia. Wow! Diba? Ano na yun? Diba? Pero kunyari kasi nag-iisip kami ngayon, yung class namin, since graduating na kami, gusto namin magpagawa ng class shirt namin. Pwede. Ilan ba kayo? Nasa 30 plus. Ganun lang kami. Kaya na, pwede na. Okay naman. Pwede. Isa sa ang edge namin sa mga school, yung mga estudyante na magpapagawa ng college shirt, tapos kunyari ang college shirt nila is 300, tapos ibebenta nila sa alumni ng 700, di ba? So doon kami pumapasok. So instead na itong mga student officers na to, na sila yung mag-reach sa alumni, papuntayin nila yung alumni over the school. Yes. Protest project na lang yung gagamitin nila. Pwede. Yun, may idea na kayo. Magkano yung amount? Since, kunyari, syempre, PUP kami. Nagtitipid kami. Yes. May discount. Ano yung discount? The more na, kunyari, mas madami kami. Idea, roughly, mga magkano? Sa'yo daw, ililibre na kasi maganda. Depende sa free na ba yung akin? Pwede. Meron kaming price list sa website. Pwede nyo siya i-download. Yun naman pala eh. So, pwede kayo mamili. Siyempre, depende sa quality ng shirt. Ano yun? Kunyari, di ba? Sa website nyo kami o-order. Yes. Ang tanong namin, paano namin malalaman yung size namin? So, siyempre, kasi may different sizes siya. Kunyari sa akin, pwede kasing yung small, malaki para sa akin, or kaya maliit. Yun, di ba kasi most kasi sa mga ginagawa ng mga, yung t-shirt printing is napunta sila mismo dun sa school para itry yung mga damit, para malaman ng student kung sa site mismo namin, bago kayo umorder, meron na kaming t-shirt sizes na naka-indicate. Na nakalagay talaga. Size chart ang tawag yung namin chart, doon. Yes, so, yes. In-issue naman namin na accurate yung size na nakalagay doon based doon sa actual shirt na susuotin nyo. So, kung doon pa lang ma-verify nyo na. So, ano pinakamalaki nyo? Yung agad tanong ko. 3XL. Triple XL. Meron na. Wala seed size. Yung iba kasing sizes, sinasabi nilang XL na, pero ano lang. Hindi, sa kanila may chart eh. May chart. Di ba, lang, 40 to 42, yung ganon. Yung mga ganon eh. Yung waist at saka yung height. Ganon. So, ma-imagine. More or less, alam mo na kagad. Hindi lang yung size talaga na sasabihin. Kasi nga yung ibang medium doon sa iba, lalo na yung mga American size, small lang yun eh. Small lang. Yun, may chart. Usually kasi medyo may konting difference lang yung bawat sizes. Kailan kayo magpo-full time dyan? Next year. Para mo sinabi Hindi. Well, actually, gusto na namin. Gusto niya na. Kasi parang mas in terms of time management, mas natutukan namin to kaya sa work namin. As may sa akin. Talagang excited kayo. Pero gustuin mo namin kasi minsan may mga personal na kailangan din kaming i-providean eh. Pero minsan kasi yung lack of time, kasi may work ka o kaya may family or what, minsan nagiging blessing siya kasi mas nabavalue mo yung time, mas mamamanage mo yung time mo. Sige. Kaya yun, isa pa nga sa magandang natutunan namin, ako actually personally, dahil sa pagka-busy din sa work plus yung startup, natuto ko kung paano mag-manage ng tao. Kasi instead na ako yung gumawa ng trabaho na kailangan ko ginagawa, gumawa kami ng tao para doon. So, mas natuto ko mag-manage ng tao, magbigay ng instructions. Sa team namin, 10 kami lahat. So, 7 lahat yung tao namin. So, ano yung tagang full-time sila? Hindi. Project-based. Project-based. Hindi, totoo yung taga-design, gano'n. Taga-design, taga-print. Dirty works. Ano naman ang comment ng mga magulang nyo? Siyempre, hindi na humingi. Sabi gano'n. Siyempre, hindi na sila hihingi ng alawan. Hindi, siyempre sa umpisa, ano ba yan? Dapat mag-full-time ka na magdi-negosyo dito. Sigurado ka. May ganun ba? May ganun. May ganong cliche na parang medyo din-discourage. Pero hindi naman din-discourage. Parang kayo, parang iniingat. Parang pag-isipan mo mabuti, di ba? Sure ka na ba dyan na ito yung tatahakin mo? Siguro concern lang talaga. Concern lang. Kasi dito sa startup, medyo hindi na seasonal. So, hindi medyo every month hindi ganun sure yung revenue. So, hindi rin parang hindi magiging sufficient sa daily needs namin. Kaya huwag yung babayaan yung day job nyo. Okay din siya kasi minsan magiging test mo siya kung gusto mo talaga yung isang bagay. Kasi yung dati naalala ko, inaayos ko yung napakadaming t-shirt dun sa bahay namin kasi doon ko siya tinambak at pinapagalitan ako ng mama ko. Yun, matitest sa'yo na mismo may magsasabi sa isip mo na na kaya ko to kahit ano yung sabihin na iba, kahit
pipigilan ako ng ibang tao. Yes, so maganda yung sinabi niya kanina na kailangan, yung, bago mo pagawa doon sa mga tao mo, ikaw sa sarili mo kaya mong gawin. Diba? So, paano mo iuutos? Ikaw, di mo nga kaya. At least di naman kayo namumblema sa funding, di ba? Kasi sa funding, wala. Prepaid eh. Yes. Tsaka medyo interesting din kung paano namin finance yung startup namin. So, ang finance kasi namin yung finance namin startup bootstrapping. Okay. So, nag-ambag-ambag kami per month. Oy, for the month of November sa akin say ganito i-fund August namin. From June to August. So, I'm proudly saying that ngayon hindi na kami nag-bootstrap. So, nag-roll na yung capital, yung revenue ng startup. Without outside capital. So, na-prove namin on our part na hindi namin kailangan as of now ng outside funding externally. Kaya na nila. Kayang-kaya na, no? Kaya po. At least, di ba, bata pa kayo, at least natuto na kayo magnegosyo. At least, talagang pinursu nyo yung dream nyo and passion nyo na magkaroon kayo ng ganyang company. Nakakatuwa kasi kaya hindi kami hindi yung scenario na hindi kami natutulog ng madaling araw. Yes. Pero nakasmile pa rin kami. Na? Kasi may mga orders na kailangan naming i-meet. Tapos talagang naabot kayo ng madaling araw? Ako. Kasi ako yung may hawak ng support at saka admin. So, nakipag-kausap sa mga kliyente, bakit na delay yung ano. Pero at the end of the day, may isip ko sarili ko, fulfilled ako. Sulit. Hindi ako napapagod pag gusto mo yung ginagawa mo. Sarap. Di ba? Yan. Sa tingin niyo, dun sa 4 months nyo na nag-exist yung business nyo, sa tingin niyo successful kayo? Successful kami. Kasi hindi kami umabot sa point na sobrang na lose yung startup kasi nabaon sa utang. I proud to say that na break even kami. So medyo stable yung financial namin kasi nagbo-boost yung sales namin, which verifies na valid yung idea. Valid yung startup idea. Kumakagat sa customer. Yes. Tsaka what's interesting, ng customer. Yung ginagamit nilang website ngayon, wala kaming line of code na kinode doon sa beta website namin. Pero fully functional siya. Nakikater namin mula ordering hanggang notifications hanggang delivery. Pero orders. Sa back-end doon. Pero kami yung gumagawa. Pero hindi pa siya. Galing. I mean, kami yung nagmamanual noon. Pero mukha at the end automated. of the day, para lang magmukhang automated sa customer. Pero at the end of the day, fulfilled kami. Minamanual nila. At least, konti pa lang naman, di naman ganun karami pa. Pag umabay ito, 500. Although minsan, it hurts na. It hurts na minsan, kaya kumuha rin kami ng tao para gumawa nun. Kasi dumating kami sa point na hindi na namin kaya. Hindi na namin lahat. 3 days lang kailangan matapos yung orders. Ganun ba? Or depende sa dami? Depende sa timeline. Paano nga pala yung payment? Sa payment, nag-accept kami ng lahat ng bank deposit, lahat ng cash remittances. I-email lang nila sa inyo yung copy ng deposit. Yes. Ganun muna. Yes. May PayPal na rin. May PayPal na rin kayo? May PayPal na rin kami. Pero wala pang credit card. Yung PayPal na send money. So, pero I hope na sa full version ng site makita namin yung credit card kasi marami na rin naghahanap ng customer ng credit card. So, yun. So, sa payment, i-verify lang namin on our end kung na-receive namin yung payment. So, we can issue a receipt for that order. Right away. Yes. Though minsan yung payment din yung challenges, isa sa biggest challenges namin. Natingin ko yung challenges din ng mga e-commerce site. Kasi maraming Filipino na unbank and then kung titignan niyo yung yung may mga GCash ba sa inyo? May nagbabayad wala? Medyo mataas kasi ng rate na. Medyo mataas yung may nag-inquire pero walang transaction fee na. Walang na ganun. Smart money. Meron smart money. Pero hindi siya ganun kalala. Pero karamihan niya sa bangko talaga. Actually, magugulat ka na mas marami cash remittances kahit na meron siyang charges na nasa 40 to 50 pesos. Pera pa rin. Oo, pera padala, yung mga Cebuana Luwilier. Talaga nagbabayad pa rin, no? Oo. Kasi walang hassle eh. Oo. Depende. Alam mo sa bank to bank, meron walang charges. Walang charges din sa bank. Wala. So, yun yung ini-envision namin by next year, makater namin yung nationwide. Worldwide delivery kasi may mga kumakontak na sa amin na customers. Outside the country. Bali, titignan natin 2014, di ba? 2020 na sana kayo. At least, kasi nire-record natin to Yes, sure. Di ba?
2020, well, parang time capsule lang. Well, nag-year-end planning kami pero hindi pa kami tapos. Pero by 2015, nasa kayo? Sa Tagaytay Highlands, nag-go-golf? Ganon? Yun naman. One of the... Dahil, big time na kayo, di ba? O kaya meron na kayong malaki, Jackman na. Di ba? Okay, yung metrics namin siguro yung people na bago namin buhay. Yung siguro yung mga people na na-reach out namin para supportahan yung cause. By 2015, hindi lang Pilipinas yung makikater namin. And then, I think by 2016, in-envision namin ma-cater yung buong ASEAN. Okay. Para ma-take advantage namin yung ASEAN integration by 2015. Yeah. And then, let's see by 2017. What market are we going Meron to... na ba kayong kompetensya ngayon sa market? Kompetensya? Merong indirect. Yung ganyan-ganyan na mismo? Meron na kaming na-site na actually, before pa lang kami mag-start, may nakikita na kaming may mga plano, may mga landing page na sign-up page, may mga ganon. Pero yung iba, hindi na namin nakita nag-pursue, nag-stop. Merong iba, hindi namin sure kung ano yung magiging progress nila. Pero currently, meron na kaming na-site na tatlo. Tatlo na ganito yung process. Dapat mabilis lang kayo. Actually, isa lang. Nagkakatalo niyan eh. Yung dalawa, hindi siya ganun kapareho-pareho. Sabi, cost, tapos yung quality, tapos yung paano mo siya dineliver. Tsaka yung convenience na mabobrought dun sa fundraiser. Ganun lang naman. Tingin ko yung competitiveness namin dito kasi before Protis Project, meron kaming traditional t-shirt printing na web business. So, in and outs ng t-shirt printing business, alam na namin, kabisado na namin siya. Plus, may backgrounds kami sa IT. So, design niya, yung pag-construct ng website, alam namin siya. Yun. Tapos may mga network na rin kami sa mga other t-shirt industries. Yes. So, kaya confident kami na mapuproduce namin yung product efficiently and effectively. Kasi may application ngayon sa Europe. Yung t-shirt susuot mo doon sa application, lahat ng klase ng t-shirt, sapatos, tapos talagang nakapit sa katawan. Nakita niya ba yan, di ba? May nakita na akong ganun. Even funded ng $100 million. I think that's more on software na po. More on ang algorithm. kuha sa kanya kasi, yung talagang pinakamalaking supplier ng t-shirt sa Europe. Nice. Siyempre, sinusupply niya, di ba? Yung gumawa siya na application sa gilid, kaya gusto mo yung t-shirt na ganito, pantalon, di ba, sapatos, di ba? Iano mo lang, bibigay mo yung sizes, waistline mo, ganun, waistline mo, yung ganito mo, yung sukat, tapos i-fit mo na yun, virtually. Makikita mo na kagad yung yung... Sana, hopefully, magkaroon tayo ng ganun. Meron naman ako nakita yung mga suit, saka yung mga polo, pati yung... Kiklik mo ron, gusto mo ng double collar, pati yung botones, gano'n. Parang ina-assemble mo. Tapos bibigay mo na lang yung size. Babayaran mo online, padadala sa'yo yung meron din. Pati tela po, piliin mo na ron. Hindi ka na magpupunta ng sa US. So, yun po, sa full version ng site po namin, meron kaming t-shirt designer na, pero 2D lang. Yung back and front, para lang ma-place yung mismong design. So, yun lang yung, pero i-enhance namin yun every now and then, para based dun sa customer feedback, na para bali doon siya magde-design, doon siya magde-design, doon siya mag-upload ng image para hindi na sa amin parang sa Canva. Tama po. Parang sa Canva, pero t-shirt perspective siya. Oy, dito sa Bay Glorieta maalala ko, pantalon naman, jeans. Iniisip ko lang yung pangalan kaya mahal 5,000. Personalized. Meron. Pupunta ka riyan, tapos susukatin Victor yun, Victor lang. Victor Jeans. Victor Jeans. Mahal. Hindi nila si Bigating Jeans. Yan, yung Bay Glorieta nakita ko. Victor. Kasi very unique. Ikaw lang meron noon. Kasi nga, ikaw... 5,000 to 7,000. Ikaw magdi-design. Ikaw, yung sarili mong style na lang. Sarili mong style, tapos gagawin nila sa'yo. Anong gusto mo. Kaya ganun na nga lang kamahal, di ba? Victor Jeans, naalala ko. Itong t-shirt nila, sa harapan mo gugupitin yung tela. Pakikita sa'yo, bibidyo. Hindi tinatahi ng makina, kinakamay. Di ba? Kinakamay ng bulag. Di ba? Kaya ganun kamahal. Magkano? 2,500, di ba? Ilang bulag gumawa niya. Di ba di ba? Pati yung, sino mag-aakalang ganun, di ba? Yung nga sinabi ko sa'yo, assemble ka ng polo mo. Anong klase yung collar? Botones na gagamitin? Anong klaseng tela? Gano'ng kahaba? Gano'n.
Tatay, dadali sa'yo. Oo. Hindi, yung nga kagandahan ng online eh. Ang dami ng innovations Kung titignan mo siya 15 years ago, magsasabi, malabo, hindi mangyayari. Dati doon lang tayo silalim ng recto. Diyan sa may underpass. Sa ibabaw ako eh. Hindi, mas mura. Mas mura. Nung college. Bukas pa ba yun? Ewan ko lang, kasi hindi ako banda ron eh. Oo. Hindi, kahit ako sa Intramuros ako eh, pero doon ako lumadaan eh. Nung araw kasi. Hindi, nakakatuwa, di ba? Doon nagsimula lahat yan. Naisipan nila, nagkaroon sila ng idea, di ba? Tapos, gawin natin to, subukan natin. Along the way, may mga mga hirap talaga, di ba? Alam mo, sabi ko, start na. Kokoy nananahi ng maong doon sa ilalim ng, doon sa underpass ito. Gagawa ko website ngayon. Ganun din. Click nyo ang design gusto nyo. Mati yung size. Para pagdaan ninyo, i-deliver online. O kung gusto nyo, daanan nyo. Tapos na. Tapos na, di ba? Innovation. Pwede. Pro-jeans project. Pro-jeans. Pro-tea. Customize to, mahirap to. Pagka-pantalon mahirap kasi dapat susukatin. Ikaw nga magsusukat na sa sarili mo eh. Lalo din sa mga Pinoy, gusto nila nakikita. Privacy, ayaw mo nang nahawakan ka, magsusukatan ka, dahil duda ka sa nagsusukat. Hindi ko na magsukat, di ba? Tapos padala mo sa kanila. Basta taga-sukat, daanan lang nila ako. Para walang mali siya talaga, di ba? Ganun mo naman tayo eh. Alam mo talaga ngayon. Trabaho lang eh. Yung salitang innovation di ba? Yun ang dapat yun ang constant yun. Pag hindi ka nag-innovate, may iiwan ka. Kahit dito sa radyo, may iwan ka. Oo naman. Kailangan ganun. Diba? At least, di ba? Yung idea nyo, at least na yung dream nyo, naabot nyo na magkaroon kayo ng kumpanya, di ba? Basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Diba? Solid yung team namin. Solid lang yung team. Tapos mag-innovate kagad kayo. Mabilis. Ika nga sa isa namin project, Fail Fast, Succeed Faster. Yan. Kasi merong gumagaya sa inyong dalawa, hindi natutulog yun. Kakaisip. yan. Di ba? Sila ganun ha. Sige, ganito naman kami. Di ba? Tumataas yung traffic ng website namin. Nila. Oo. Kasi, nakano ba kayo yung Indian cloth? Yung ginagamit ng mga yung pinakamahal, Indian silk, ganun, parang ganun. Diba? Iisip din sila ng mas maganda na material. Hindi, gagawa kami ng t-shirt, pagka sinuot mo, guaranteed sasaya ka. Di ba? Tingin naman, sa ganyan naman, yung idea kasi ang daling gayahin yung website, yung user interface ang daling gayahin, yung form, lahat ang daling gayahin, pero ang hindi nila magagaya sa amin yung inspiration namin, yung execution namin, yung kung gaano ka-solid yung team namin, kung gaano kami ka-solid mag-execute nung startup. Sige. Ay nga pala, kami pala yung first t-shirt crowdfunding platform in the Philippines. So kami talaga yung nauna. Yun ang hindi nila maaagaw sa inyo. Gayahin nyo na lahat pero hindi nyo makukuha. Nasa Wikipedia na ba yun? Wala pa. Lagyan nyo na. Para at least talagang meron tayong basihan na kayo muna. Diba? Mamaya meron magano. Hindi kayo, kami ha. Maganda kasi. Sige, ganito. Isang episode natin ito, pagsamahin natin yung tatlo. Hanapin natin yung dalawang gumagawa ng t-shirt. Sige, pag-usapan natin yung t-shirt tungkol sa t-shirt. Sino ba talaga sa inyo nauna? Diba? Parang istasyon ng yan. Parang mga TV network. Parang lang, network warning. Hanapin ko nga. Lahat naman number 1 eh. Kaya pag ako gagawa ng vlog sa TV, we're proud number 2. Kasi lahat kayo number 1. Wala nag-isang number 2. Isa lang ako number 2. Ganun diba? lang yan. Sige, nagpapasalamat kami. At least, ay, papakilala ulit. Yung ating mga bisita. Bago tayo pasalamatan natin, pasalamatan natin, Patricia. Dahan-dahan lang. Yan, sige. Smile ka muna sa camera. Mga bisita natin ngayon. Ayan, sige. Papakilala ulit ni Patricia. For the third time, ipapakilala ko po ang founders of Protis Project, Mr. Napoleon T. Garcia Jr. and Mr. John Martin. Salamat! Pabate. Yes. Ayun. Yung mga nang gagaya sa inyo, batiin nyo. Isa sa mga project namin organized by JP Lita ng Geek Talks and OWASP. Yeah. So, batiin ko lang yung mama ni Ace. Pagaling, get well soon. Yung isang founder namin, si Ace Alistair, nakikinig sana yun. Yeah. Si Cam, so, isa Speak Life, founder na Speak Life. Si Dennis,
si David, yung mga staff namin, si Jamie, si Prince at saka si Rowan, si Tinay, si Kenneth at saka si Edison, tapos si Dems at saka si Diego. Ayun. Tapos sa lahat ng mga nakikinig na gusto mag-start ng t-shirt fundraising campaign nila o kaya meron kayong t-shirt design na maganda na gusto nyo ibenta sa publiko, punta lang kayo sa website namin, www.proteesproject.com. That's www.protees.com, or email us at hello@proteesproject.com, or contact me on my cell phone 0923-6820190. Ulitin ko lang, 0923-6820190. Yun lang, Protees Project, where the cause, raise the funds. Mga magulang nyo! Facebook, meron ba kayo? Facebook, search nyo lang kami, facebook.com/proteesproject.com. So, sa ulitin ko lang yung tagline namin, where the cause, raise the funds. Okay, galing. Diba? Salamat. Salamat po, salamat. Sige. Salamat, Dan, Ellison and Pat. Sa susunod na linggo ho. Patricia, baka meron kang babatiin. Dyan. Ayun. Sige, yung mga nakakakilala lang sa akin, hello. Ay, kahit hindi na nakakilala sa'yo. Hello pa rin. Okay, ha? Kilala niyo na kung sino kayo. Sige. Ma'am Arnie, next week ha? Next week, dito ka naman, Ma'am Arnie. Okay, happy birthday ha, Sir Din. Sige. Okay. Lilipas din yan. Okay, maraming salamat po sa ating mga taga-tikipinig. Thank you. Salamat. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Pakinggan ang programang Sweet Ellen, ang sinta ng bayan. Tatalakay ng iba't ibang positibong bagay o mga pangyayari. Makinig po kayo at marami kayong malalaman tungkol sa aming scholarship program under the umbrella of the Educational Foundation of Barya Mo Kinabukasan Ko. Lahat po dito ay mga positibo ang inyong maririnig. Itong Watching the World ay ang pagmamasid sa daigdig sa iba't ibang aspeto na hindi nabibigyan ng pansin sa una, pero meron palang napakagandang maidudulot sa ating pagkatao. Yung family tips, ito ay nagbibigay ng mga payo gabay para ma-maintain ang maligayang buhay pampamilya. Ito po ang inyong lingkod, si Sweet Ellen, ang sinta ng bayan, kasama ang aking partner, si Madam Evelyn. Tumutok lang sa Sweet Ellen, ang sinta ng bayan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Sweet Ellen, ang sinta ng bayan. Tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, Sabado, dito sa DZIQ, Radyo Inquirer 990 AM.